Welcome back mga pre! Ngayon mga pre, ay ikukwento ko sa inyo ang pinakamasakit, nakaka-excite, at pinakamasaya na na-experience ko sa dagat. Oh yeah! Kaya, stay tuned ka lang dyan my friend. Family reunion namin nun at naisipan ng lolo ko na pupunta daw kami sa kamag-anak namin para dun mag-celebrate. At sinabi din ng mama ko na malapit lang daw sa dagat doon. At syempre dahil bata pa ako noon, sabik na sabik ako na first time kong makakita ng dagat at makilala ang mga pinsan ko. At mas lalo pa akong nasabik noon nung nalaman ko ang van, ang sasakyan namin. At first time ko ring makasakay noon. Sa mga nagtataka, ay sa probinsya lang kami nakatira at sanay ako na jeep at motor lang ang sinasakyan. Kaya ignorante talaga ako sa mga ganong bagay. So ayun na nga, pagdating namin doon ay sobrang namangha talaga ako sa ganda at lawak ng dagat. Teka, parang may kulang ah. Okay. Whoops. Oh yeah, may napansin ba kayo? New hairstyle, ano, ayos ba? Pero para sa akin okay na to. Kaya, balik sa kwento. At idagdag mo pa na nasa likod lang ng bahay na tutuluyan namin ang dagat at may swimming pool pa doon. Ulala. So, saan ang masakit doon? Stay put ka lang dyan, my friend. Diretso ligo talaga kami noon kasama mga pinsan ko. Di ka man lang ba napagod galing sa biyahe? Grabe. Shut up! Kwento ko to, tsaka di ako napagod no. Energetic pa nga ako noon eh. Shhh! Huwag ka nang sumambat pa kung ayaw mong masira ang buhay mo. Balik sa kwento. Habang enjoy na enjoy kaming naligo noon ay may biglang tumusok sa paa ko at pati rin sa mga pinsan ko. Biglang napaahon talaga kami noon at sinabi sa auntie namin, si Orchin yung tumusok sa inyo mga totoy. Ihian nyo lang yan at mawawala din yung tusok-tusok na yan. At dahil masunurin kaming bata, ay ginawa namin ang sinabi ng auntie namin. Maliban sa isa kong pinsan, di niya ginawa. Grabe pre, ang init pala ng ihi natin no? Oo nga. O pre, ba't di mo pa inihian ang sayo? Nako, hindi ako naniniwala dyan no. Matibay kaya ako. At nung sumunod na araw ay last day na namin doon kaya sinulit na namin ang araw na yon. Pumunta kami sa tinatawag na The Dolphin Island. Okay, dahil last day na natin ngayon, punta naman tayo sa Dolphin Island. Wow! Oy pre! Dolphin Island daw. Siguradong maraming mga dolphin dun. Oo nga, excited na ako. Tara, sakay na tayo ng bangka. Nandito na tayo mga apo. Lo. San yung dolphin dito? At bakit puro sira-sira dito, lo? What a nice question mga apoyu. Tinawag itong Dolphin Island o White Sand dahil maraming mga dolphin dito dati. At makikita niyong sobrang linaw ng tubig at puting buhangin. At maraming mga turista ang pumupunta dito dati. At ang parang bahay na yan ay para sa mga turistang dadating. Pero sa kasamaang palad ay isa-isang namatay ang mga dolphin. Kaya wala nang turistang dumadating at tuluyan na itong inabandona. Kaya pala. O pre, nasan yung isa nating pinsan? Nandun sa bangka, pre. Umiiyak. Masakit daw paan niya. Aray ko. Hu. Sa mga nagtataka kung nawala ba yung tusok ng sea urchin sa paa namin ng isa kong pinsan, ay oo men, epektibo. Pero di ko alam kung ihiba talaga ang dahilan kung bakit nawala yung tusok. Kasi di ko namalayan na nawala na pala yun after kong maihian. But, based on my research, ang tusok ng sea urchin ay maaring magdulot ng sakit at pamamaga sa balat dahil sa mga tinik nito na nagmula sa exoskeleton o panlabas na balat. Ang ihi ay maaring magamit bilang panlunas para sa mga sea urchin sting. Ang ilang mga individual ay nagsasabi na ang ihi ay may mga katangian na maaring makatulong upang mabawasan ang pamamaga at pananakit sa tusok ng sea urchin. Subalit, hindi ito lubos na napatunayan sa pamamagitan ng klinikal na pag-aaral, kaya't maaaring hindi ito maging ganap na epektibo sa lahat ng kaso. Kung ikaw ay natusukan ng sea urchin,
Mahalaga na kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan upang makatanggap ng tamang pangangalaga at payo sa paggamot. So ayun lang ang ating report. Balik sa'yo, Renz Animation. So ang lesson dito mga mahal kong viewers ay dapat maging alisto tayo sa ating mga tinatapakan kapag nasa dagat tayo. Lalo na kapag maraming mga bato dahil panigurado. Maraming nagtatagong sea urchin dyan. Pero kung matusukan ka man ay mas mainam na ipaalam mo ito sa parents mo o di naman kayo sa mga nakakatanda sa iyo. Ikaw, naniniwala ka ba na pwedeng panlunas ang ihi sa tusok ng sea urchin? Comment mo yan at babasahin natin yan. Alright. Yun no? Maraming salamat at dumating kayo sa dulo ng videong ito. Pasensya na nga pala at medyo natagalan tayo sa pag-upload kasi isa pa tayong hamak na estudyante at busy sa pag-aaral. Pero di ako magsasawa na gumawa pa ng animation at patuloy sa pag-improve. So ayun lang muna sa ngayon mga pre. Kita-kits ulit sa next animation. Subscribe mo na yan.